Tayong lahat ay nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pag ninilay-nilayan natin ang kahulugan ng pagpapahalaga ni Jesus sa kahulugan ng kanyang misyon, ang pagpapagaling, kahit na ito ay nasa oras ng pamamahinga. Dito, pinapakita ng ating Panginoon ang kahalagahan hindi lang ng batas, kung hindi ng buhay. Kaya naman mga kapanalig, sa panahong tayo ay hindi tapat sa turo ng ating Panginoon, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahalabereng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin sa iyo ay iyong dagdagan. Gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa pangako mo kami dapat makinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatan tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugon, ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas ng lubos. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhay tumakas sa kanyang piling. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalan ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw na pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon natin lahat. Sa bingil ng kamatayay, hinahango tayo agad. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos.
Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang nakakaramdaman gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon di nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang magtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na yan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang mga baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga?" Ang babaeng ito mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi pat dapat na siya ay kalagan kahit na araw ng pamamahinga. Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito at nagalak naman ang mga madla sa mga kahanga-hangang bagay na ginawa niya. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May isang mission assignment akong napuntahan na kung saan naging isang tradisyon na kapag merong patay, ang mga tao ay hindi nagbe-bless sa mga matatanda. Minsan kapag may magbe-bless sa akin, sasabihin nila, "Ay wag, bawal." Kaya ang tanong ko, kailan pa naging masama ang gumawa ng mabuti? Kailan pa naging bawal ang mag-bless? Dahil ba sa may patay kaya hindi pwede? At saan ba nagsimula ang ganitong kultura? Nung tinitingnan ko at pinapaliwanag sa mga tao, siguro bawal kasi maraming tao nung unang panahon at madumi ang kamay. Kaya sabihin ng mga matatanda, "Huwag muna kayong mag-bless kasi madumi ang kamay." Kaya yung wag naging isang tradisyon at kultura. Mga kapanalig, sa ating ebanghelyo, ganun din ang talakayan na ating narinig. Si Jesus nagturo sa sinagoga. Nakakita siya ng isang babaeng 18 taon na nakaratay sa masamang sakit na dala ng masamang espiritu. Araw yon ng pamamahinga, subalit pinilit pa rin ni Jesus na lapitan ang babae, hinawakan sa ulo at sinabi, "Magaling ka na." Ito ay nag-triggered sa kanyang mga kalaban at siya ay sinabihan na maraming araw, merong 6 na araw sa isang linggo. So bakit sa araw ng pamamahinga siya nagpagaling? Napakaganda ng sagot ng ating Panginoon. Ang babaeng ito, 18 taon nang ginugulo ng masamang espiritu. Halos hukot na ang katawan sa pagpaparusa. Hindi ba isang grasya na siya ay gumaling kahit nito ay araw ng pamamahinga sapagkat
Ilang beses nang nakipaglaban sa sakit ang babaeng ito. Dito makikita natin na si Jesus, gumawa siya ng pagpapagaling sa araw ng pamamahinga. Pinakita niya sa tao na anong ba ang mas matimbang, ang batas o ang tao na may sakit. Kaya makikita natin na isang pagninilay din sa ating lahat. Ang batas ay ginawa para sa kaayusan. Ang batas ay ginawa para sa disiplina upang magkaroon ng order. Ang batas ay isang guide. Subalit, ang priority pa rin natin ay yung tao. Paano ba tayo nagiging instrumento ng kagalingan? Paano ba tayo nagiging isang misyonero katulad ng Panginoon? Laging nating tatandaan na dumating si Jesus sa mundong ito sa 2 misyon. Misyon ng pagtuturo, misyon ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. At ang 3 misyon, ang misyon ng pagpapagaling. Therefore, it is in the nature of Jesus na siya ay magpagaling. Sa kultura ng Hudyo, mga kapanalig, ang pagkakaroon ng sakit ay isang sumpa. Kung hindi naman sumpa, ito ay isang bagay na sa pagtingin nila ay pinagbabayaran ang mga kasalanan. Kung sa modern term and language natin, ito yung karma na dumarating sa isang tao dahil sa kasalanan. So ganun yung pagtingin nila ng kasalanan, na ang isang pagkakasakit ay dala ng isang malaking kasalanan na minana or nakuha, at sa mga ninuno, ang taong may sakit ang nagbabayad nito. Si Jesus, para sa kanya, bawat isa ay may karapatang gumaling basta mayroong pananampalataya. Ang babaeng ito ay nanalig kay Jesus na siya ay gagaling. Therefore, faith is our personal awareness and consciousness of the presence of God in our life. Ang pananampalataya ay isang daluyan ng kamalayan upang patuloy nating makilala, upang patuloy nating makita, at upang patuloy nating maranasan ang Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay patuloy na nagtataya, patuloy na umaasa, at patuloy na humihingi na ibibigay sa atin ng Panginoon ang lahat ng bagay na ating hinihingi. Mga kapatid, mga kapanalig, si Jesus ay naging instrumento ng kagalingan. Tayo din ay tinatawag upang maging instrumento ng pagpapagaling, hindi ng dibisyon, hindi ng mga kasiraan, hindi ng paghihiwalay at mga kompetisyon. Bagkus, tayo ay tinatawag upang maging instrumento ng kagalingan, kagalingang physical, emotional, spiritual, upang ang bawat isa ay patuloy na makalasap ng ginhawa at nang makita sa atin si Kristo sa pamamagitan ng ating presensya. Tayong lahat, nung tayo ay bininyagan, nakibahagi tayo sa misyon ni Kristo. Patuloy nating ibahagi si Kristo. Patuloy nating ibahagi ang kanyang misyon, ang misyon ng kagalingan upang ang mundong ito ay mahilom mula sa pagkakahati-hati, sa away, kagulukan, mga digmahan. Nawa makita natin si Kristo sa bawat araw na ginagawa natin at lagi nating pagsikapan na maging banal at piliin ang tama, ang mabuti at ang ikagagaling ng iba. Sapagkat sa pagpili ng ganitong mga bagay,
tayo ay nalalapit sa kaharian na inihanda sa atin ng ating Panginoon. Higit nating naunawaan ang ating pangangailangan sa Diyos habang mas nakikilala natin siya ng lubos. Mula sa ating kakulangan, manalangin tayo sa ating pangangailangan sa Diyos. Ating itutugon, palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ibahagi ng buo ang kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Tayo naway maging bukas ang puso at makawala tayo sa ating pagkamakasarili upang sikapin nating iabot ang kamay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Atin nawang makita ang mukha ni Kristo sa mga dukha at mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga may sakit at yaong may mga suliranin, naway mabigyang aliw at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga yumao naway mabuhay magpakailanman sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Panginoong Diyos, itinaas namin sa iyong pagkalinga ang aming mga intensyon. Pakinggan mo ang aming mapagpakumbabang panalangin at gawin mo kaming mga lingkod mo tulad ni Jesus na nakakarinig ng hinaing ng mga pangangailangan. Hiniling namin to sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumig, nagbibigay lakas. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghakain na maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya siya kinalinga ng mahal na bireen na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo.
Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't ngaling namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak na puso. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubili naman ng kagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito si Kristo ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin na piging mong banal upang ang aming ginanap na lantaran ay siya aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, baunin ninyo ang pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos. O